Ilang araw at deadline na po ng voters registration. At kahit ginagawa natin itong biroan, alam ba Audrey, na mahigpit pong ipinapatupad ng COMELEC ang no bio, no vote. Oo, walang bio, walang boto. At para pag-usapan yan, makakasama po natin si Mr. Salinda Radin, ang election officer ng COMELEC ng Quezon City. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Morning, ma'am. Buti umabot kayo. Yes, buti umabot tayo. Pero ma'am, siguro first question, para po sa ating mga boss dyan na hindi pa po nagpaparehistro, ano-ano po ba yung mga requirements? Siguro, pwedeng-pwede ito dun sa ating mga boboto na 18 years old o pasimula pa lang, no? First-time voters. First-time voters. Okay, para sa kaalaman po ng ating mga boss, ano po bang dapat gawin? Ano pong requirements? Para sa mga first-time voters, ang kailangan namin ay yung birth certificate. Pero kung hindi, pwede naman siyang yung school ID. Tapos, para sa mga hindi na youth, yung mga hindi first-time voters, ipipresent nila yung kanilang Office ID, SSS, GSIS, passport. Valid ID. Valid IDs. Ngayon kung IDs na enumerated ng COMELEC, yung pwede naman silang magdala ng mga telephone bills, electric bills, sky cable, yung mga, basta may address. Yes. May patunay sa kanyang pagkakakilanlan. Na nakatira siya sa lugar na yun. Okay, saan po dapat pumunta ang isang first-time voter? Sa Office of the Election Officer, buong Pilipinas yan mayroon. Each city and municipality. Ito ma'am, para na sa ating mga boss, no? Para, kasi marami nagsabi na parang kumakain to ng oras natin. Ito, bibigyan na namin kayo ng idea. Ano po ba yung proseso na pagdadaanan nila sa pagre-rehistro? Yung pupunta sila sa opisina and then ipipresent nila ang ID nila, pero i-check din ng COMELEC kung ang ano na sa database namin, kung siya ay mayroon ng registration sa ibang lugar, baka magta-transfer lang siya o baka deactivated siya because he was not able to vote for 2 consecutive regular elections. Kailangan na namin bago namin bibigyan ng form, and then after giving the form, ipi-fill up nila. After filling it up, ibibigay yon for checking yung form, and then pagkatapos kukuha na siya ng biometrics, tapos mag-sign na siya ng logbook. Okay, may binibigay pong vouchers kapag after magparehistro. Yes. Gano'n po kahalaga yon? Parang may binibigay na ticket or acknowledgement receipt. Yes. And they can use that for election purpose. Pag ipipresent nila sa Board of Election Tellers or Board of Election Inspectors for this election. Okay, so importante po na kunin natin yung voucher natin every after registration. Para mayroon kang resibo na nagpapatunay na ikaw nga ay registered voter. Okay, after the registration, merong biometrics. Ano naman po ito? Biometrics. Kailangan natin to. Yun nga ang program ngayon ng COMELEC, no bio, no voto, na talaga we want it to be disseminated nationwide and to the people. Dahil otherwise, by virtue of Republic Act 10367, nakalagay kasi doon, mandatory biometrics yun. Yun ang pinaka-provision noon. So, ang kailangan ngayon, kahit ka nakaboto during the past election in 2013, hindi yan assurance na ikaw ay makakaboto ngayon if you have no biometrics. Meaning yung tatlo, picture, fingerprint, at saka yung signature. Kung kulang naman, pupunta pa rin sila para ikumpleto nila ang kanilang biometrics. So, ang COMELEC, we have been sending them notices for 2 times na. We have the final notice already as of July, and ibinigay na namin yon for purposes of informing the people kung talagang wala silang biometrics. And then nilagay din namin, ipinost din namin sa aming mga conspicuous places, sa mga barangays, hall, sa municipal hall, yung dapat na alam nila na sila ay may mga pangalan malilistahan na sila.
wala pang biometrics. Alam mo, Audrey, ginagawa na lahat ng COMELEC. Kumbaga, finifeed na sa atin lahat ng COMELEC para Yes. madali na yung pagpaparehistro, no, kahit yung sa biometrics. Pero kanina po nabanggit nyo na paano po kung kunyari lumipat ng ibang presinto o ng address itong bagong rehistro sa bagong, kunyari, city nga, paano po yung proseso nito? Ang proseso niyan is wherever he is, halimbawa from Manila yung botante, he wants to transfer to Quezon City. Yes. Halimbawa in Barangay Central, pupunta na lang siya sa election officer's office ng Barangay Central. Ay ng Quezon City 4th District. Okay. Yun. Ma'am, ito po ang katanungan ko kasi marami po sa ating mga boss. Tayo mga Pilipino, laging ang hinihintay yung pinakadulo na nung araw, ano? Yes, oo. Talagang last minute. day. Ngayon, handa po ba ang COMELEC sakaling bumuhos na naman itong mga magpaparehistro sa huling araw? Alam mo, ang chairman natin, si Andy Bautista, is very, is talaga very innovative siya. And he wants to make the people feel comfortable during the registration process. And so alam naman siguro ninyo na gusto niya sa malls ang mga tao para hindi maiinitan at saka hindi na alam naman ninyo ang worst scenario. Sa mall. The worst scenario during the last days of So as much as possible gusto niya talagang doon kami sa malls. Malls, especially yung mga lugar na may mga malls. And kung hindi, pinalilipat niya ang mga opisina ng election officer na yung talagang may hindi kagandahan na ilipat sa mga basketball court and then sa mga gyms. Basta lugar na people will feel comfortable. Saka para ma-serve rehistro nga lahat. Okay, alam niyo po, ang Good Morning Boss po ay kaagapay ng COMELEC. Halos araw-araw po namin dinidiscuss ito na kailangan nire-remind ng mga boss natin na kailangan magpa-biometrics para makaboto. Kayo po bilang panghuli, inyo pong mensahe sa mga first-time voters at sa mga hindi pa nagpaparehistro. At wala pang biometrics. Hinihikayat po namin ang madlang bayan, ang mga citizens ng Pilipinas na hindi pa nakakapag-register o kaya nasulatan sila ng COMELEC na hindi sila wala silang biometrics o incomplete ang biometrics nila, na tayo na po, pumunta na tayo sa offices ng election officers ng kanya-kanyang syudad o munisipyo para magpa-register o kaya magpa-validate. And ilang linggo na lang mayroon tayo, and that will be until October 31. Yes. Okay, make time sa mga boss natin para tayo yung magparehistro. Nakakapanayan po natin ngayong umaga. Pero siguro reminder din, ma'am, next 3 days na walang registration. 12 to 16. Ang kasi namin doon, mayroon kaming suspension of registration. Just a reminder for our mga boss. COC. COC, Certificate of Candidacy. Ito po ay October 12 to 16. 4 na araw lamang. Okay, maraming salamat. Again, nakasama po natin si Ma'am Rosalinda Radin, ang Commission on Election Officer ng COMELEC ng Quezon City.